Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa tuluyang nawala sa paningin ko. Naiwan ako kasama ang mga magulang ko dito sa plaza. Agad silang nagyaya sa akin na bumalik na kami sa bahay dahil magluluto pa raw si mama para sa tanghalian. As expected, marami bumati sa amin at may iba pang lumapit sa mga magulang ko nang makita kami sa daan at nagtanong, "Ito na ba si Michelle? Naku, napakaganda mong bata. Sayang may asawa ka na. Bagay sana kayo ng anak ko. Binata na kaklase mo noon at isa na siyang engineer." Ilan lamang ito sa mga narinig ko mula sa mga lumapit sa amin na mga kapitbahay namin dito sa baryo. Tanging tipid ng ngiti lamang isinukli ko sa kanilang lahat dahil kahit isa sa kanila ay wala akong maalala. Halos hindi ako lumalabas ng bahay noon dahil ang gusto ni mama ay maglaba, maglinis at magluto lang ako. Hindi ko naranasan ang malayang makapaglaro sa labas katulad ng mga batang kasing edad ko. Wala din ako mga naging kaibigan noon dito sa baryo dahil halos hindi ako lumalabas ng bahay kapag natapos ang oras ng pasok ko sa eskwelahan. Iba ang naging karanasan ko kumpara sa karaniwang mga bata. Nagbago lang iyon nang kunin ako ni Lola at napunta ako sa poder niya. Doon naging normal ang buhay ko. Nakapag-aral ako at hindi madali ang lumaking walang magulang. Pero nasanay na ako hanggang sa sinubok ako ng tadhana kaya naging matigas ako. "Mukhang ang yaman ng asawa mo, Michelle." Narinig ko sabi ng isa sa may edad na babaeng kausap ni mama. "Oo nga, Mare. Ang gwapo pa." Sabi naman ng isa. "Hindi naman siya lugi sa anak ko. Kita niyo naman na napakaganda ni Michelle." Mayabang na sagot ng aking ina. "Ano bang trabaho ng asawa mo at may helicopter pa siya?" Tanong din ng isa pa at mabilis na sinagot naman ng katabi nito. Sabi ng anak ko, Mare, sikat na artista daw ang asawa nitong si Michelle. Pinakita ni Josel sa akin kaninang umaga ang mga video niya online. Ganun ba? Napakaswerte mo naman bata, Michelle. Dapat pala nagpa-picture tayo kanina. Napailing na lang ako sa naririnig kong takbo ng usapan. Obviously, mga chismosa silang lahat dito sa barangay. Patalilis na umalis ako sa kumpulan ng mga chismosang kausap ni Mama. Walang lingon-likod na naglakad akong pauwi sa bahay. Hinayaan ko ang aking ina na sumagot sa kanila at hindi ako nagpaliwanag pa. Malaki ang hakbang na naglalakad akong pauwi at tinutuntun ko ang daan nang may nakasalubong akong grupo ng mga lalaking sa tingin ko ay hindi nalalayo ang edad sa akin. "Uy, may magandang dalaga pala tayong dayo dito sa baryo," sabi ng nakangising lalaki na may suot na hikaw sa kanang tenga. Hindi ako sumagot. Humakbang ako para maiwasan sila pero hinarangan ako ng dalawa sa grupo. "Miss, pwede bang makuha ang number mo?" Nakangiti pero maangas na tanong nito sa akin. Tinapunan ko sila isa-isa ng matalim na mga mata. "Kung mahal niyo pa mga buhay niyo, umalis kayo sa harapan ko. Dahil kung hindi, babalian ko kayo isa-isa ng buto sa katawan." Inis na sabi ko sa kanilang lahat. "Ang tapang mo ah. Bakit? Sino ba pinagmamalaki mo? Yung lalaki maputi at mukhang bading?" Tanong ng lalaking may hikaw. Inis na humakbang ako palapit sa kanya. Matalim ang mga mata at seryosong ekspresyon na tiningnan ko siya diretso sa mga mata. Maikli ang pasensya ko at hindi ako marunong makipag-bargain ng buhay sa kahit na sino sa mga taong nasa harap ko. Matigas na sabi ko sa kanya. Inisan ako ng maangas na lalaking kaharap ko at sinabing siya daw ang pinuno ng kanilang grupo dito sa baryo. Kaya dapat ay igalang ko siya at ibigay ko ang hinihingi ng mga kasama niya. "Lahat ng dayo dito sa barangay dumadaan sa mga kamay namin, miss. Huwag mo sabihin na anak ka ng sundalo dahil wala na sa posisyon ng tatay mo." Tuluyan nag-init ang ulo ko. Mabilis ang naging galaw ng binti ko. Walang pagdadalawang isip na tinuhod ko ang walang hiyang lalaking kaharap ko sa pagitan ng kanyang hita at pagkatapos ay pinilipit ko patalikod ang kanyang braso at siniguro ko na nabalian siya ng buto. Wala siyang nagawa na sipain ko siya sa binti. Malakas na sigaw at nasasaktan na daing ang umalingaw-ngaw sa paligid ng paluhod itong bumagsak sa lupa at marahas na pinagsisipa ko ng sunod-sunod sa tagiliran. "Aray!" Malakas na hiyaw na lalaki na sinipa ko sa likod. "Tama na, miss. Hindi na ako lalaban." Nakahandusay sa lupa na pakiusap nito sa akin. "Huwag mo akong yayabangan na siga ka dito sa barangay na ito dahil kaya kitang ibaon ng buhay sa lupa kung gugustuhin ko." Galit na bulyaw ko sa lalaking namimilipit sa sakit sa paanan ko. "Sorry na, miss. Hindi na po mauulit." Hirap na hingim pa umanhin ito. Matalim ang mga matang sinipa ko ang binti niya at pagkatapos ay tinapunan ng masamang tingin ng apat na lalaking nakatayo sa harap ko at nakasaksi kung anong ginawa ko sa leader ng kanilang grupo. Itinaas ko ang kanang kamay ko at tinawag ko ang dalawang lalaking humarang sa daan ko nang aalis na sana ako. "Kayo, lumapit kayong dalawa dito."
Nagkatinginan ang dalawang lalaki at ang isa ay napalunok pa bago sabay na lumapit sa akin. Dalawang malakas na sampalan sumalubong sa kanila pero walang naglakas na loob na gumanti sa akin. Siga kayo dito sa baryo, hindi ba? Walang emosyon at matalim ang mga matang tanong ko sa mga kaharap ko. Hindi po, siya lang. Mabilis na sagot na lalaking malakas ang loob na humingi ng number ko kanina at itinuro ang leader ng kanilang grupo. Nginisian ko sila at pagkatapos ay tinawag ang dalawa pang lalaking kasama nila. Inutusan ko mga ito na sampalin ang lalaking humarang sa akin kanina at huwag titigil hanggat hindi ko sinasabi or else babalian ko rin sila ng mga braso at kamay. Pinanood ko kung paano ginawa ng dalawang utos ko. Mabilis na dumami na rin ang mga tao sa paligid namin at hindi nagtagal ay humahangos na dumating si Papa, kasunod si Mama, pati na rin ang ilang kalalakihan. Ano nangyayari dito? Tanong ni Papa sa amin. Hinarangan nila ako sa daan at binastos. Walang emosyon na sabi ko. Hindi pa muling nakakapagsalita ang aking ama nang sipain ko sa binti ang isa pang lalaki dahil nakita kong tumigil siya sa pagsampal sa kasama niya. Sinabi ko bang tumigil ka? Mapanganib na tanong ko sa kanya. Napalunok siya at mabilis na sinampal ang lalaking humarang sa akin. Anong ginawa niyo sa anak ko? Dumadagundong ang galit na tinig na tanong ng isang may edad na lalaki. Binugbog po niya ako, Daddy, at binalian ng buto sa braso. Mabilis na sagot na lalaking nilamog ko ang katawan. Sino nambugbog sa'yo? Tanong pa ng lalaking nakasuot ng police uniform. Sabay-sabay na itinuro ako ng 5 lalaking humarang sa akin. Napatingin sa akin ng pulis. Pinasadahan niya ng mga mata ang kabuuan ko at pagkatapos ay bumaling sa kanyang anak at mga kaibigan nito. Ano? Babaeng nanakit sa inyo? Kaya ganyan ang inabot niyo? Natigilan naman ang lahat. Para tuloy may shooting ng pelikula dahil bigla nagkumpulan ang mga tao sa paligid namin. Hindi maganda ang ginawa ng anak mo at mga kaibigan niyang siga dito sa barangay. PO1 Basbas. Narinig kong sabi ni Papa habang tuwid ako nakatayo at magkasalikop ang mga braso sa tapat ng dibdib ko. Paano na lang kung hindi marunong sa self-defense ang anak ko? Di kinawawa siya ng mga yan? Muling tumingin sa akin ang pulis at napailing. Kitang-kita ko ang disappointment sa kanyang mga mata nang tingnan ang anak at pati na rin ang mga kaibigan nito. Serge, pasensya na sa nangyari. Ako nang humihingi ng dispensa at ako na rin ang bahala sa kanila. Sabi ng pulis kay Papa. Make sure na hindi ko na sila makikitang siga dito sa lugar na ito. Dahil sa susunod, hindi lang kamay at braso nilang babaliin ko. Matigas na sabi ko sa pulis na kaharap namin. At kayo? Turo ko sa 4. Kapag nalaman ko na pakalat-kalat kayo dito at nanggugulo sa mga tao, ako mismo magbabaon sa inyo ng buhay sa lupa. Wala akong pakaalam kung narinig ng mga tao sa paligid ko ang sinabi ko. Warning ito para sa lahat ng gagong kaharap ko. Opo, miss. Hindi na po namin uulitin, miss. Mabilis at halos sabay-sabay na sagot ng mga lalaking kanina lang ay nagyayabang sa harap ko. Tinalikuran ko sila at walang lingon-likod na naglakad pabalik sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung sumunod sa akin si Mama dahil malaki ang hakbang na naglalakad akong palayo sa kanila. Takol ng alagang aso ng mga magulang ko ang sumalubong sa akin nang pumasok ako. Hindi nagtagal ay dumating rin si Mama kasamang ilang babae. Nasaktan ka ba, anak? May pag-aalala sa tinig na tanong niya sa akin. Umiling ako at tipid na hindi ang isinagot ko. Mabuti naman kung ganoon. Nag-alala ko dahil baka kung anong ginawa nila sa'yo. Siga ang grupong iyon dito sa baryo at wala silang pakailang kahit kanino. Buntis ka pa naman kaya sinama ko sa Aling Maring para matingnan ka. Nangunot ang noo ko't bumaling kay Mama. Doktor po ba kayo? Tanong ko sa isa sa mga kasama niya. Hindi. Hilot ako dito sa baryo. Mabilis na sagot nito. Napapikit ako. Nasa probinsya nga pala ako. Iba ang mindset ng mga tao dito kumpara sa Maynila. Hindi na ako dapat na naghahanap ng doktor dahil karaniwang takbuhan ng mga tao dito ay ang albularyo at hilot. Okay lang po ako. Walang kahit na ano nangyari sa akin. Mabilis na sagot ko dahil hindi sa ayaw ko sa kanya. Dahil ganito rin ang trabaho ni Lola noon. Kaya lang ay mas gusto ko pa rin na matingnan ng doktor. Sana'y huwag mo na uulitin ng ganyan, Michelle. Paano kung napahama ka? Ano na lang sasabihin sa amin ng asawa mo? Tanong ni Mama sa akin. Baka isipin niya pinabayaan ka namin dito. Huminga ako ng malalim para kumalma dahil hanggang ngayon ay mainit pa rin ang ulo ko. Hindi niyo na dapat isipin pa tungkol dyan. Alam ko kung paano protektahan ang sarili ko. Walang emosyon na sagot ko. Mabuti nga at gano'n ang ginawa mo, Michelle, para matigil na ang grupo ni Brando ng kayabangan nila dito sa atin. Kahit sino lang magustuhan nila, sinasaktan nila. Takot din ang kanilang mga naging biktima kasi pulis ang tatay niya.
Paliwanag ni Aling Maring. Ang galing pala ng anak mo, Grace. Nagmana kay parang Jake. Nakangiting sabi na isa pang babaeng kasama namin dito sa sala. Pinakinggan ko lang sila. Kalahating oras pa lumipas nang dumating ang kapitan ng barangay kasama si Papa at ang tanod na siyang una naming nakausap ni Miguel kahapon at nagbantay sa helicopter sa plaza. Bigla na naman tuloy nagkaroon ng inuman dito sa bahay matapos magpabili ng alak ni Kapitan Pedro. Anong nangyaring kaguluhan kanina ang naging usapan nila habang ang tatay ko na may naririnig kong proud pang nagyayabang sa ginawa ko. Tapos ang kayabangan ng grupo ni Brando. Ang balita ko'y nabalian daw ng buto sa braso. Kaya baka pagbayarin kayo. Sabi naman ng tanod habang tahimik akong nakikinig. Subukan nilang pumunta dito at magdamand ng compensation. Ano ko ang binastos ng grupo ni Brando? Kung ano man ang nangyari sa kanya, aba, kasalanan niya iyon. Kaya walang pananagutan si Michelle dyan, Kapitan. Matigas na sabi ni Papa. Pumasok ako sa loob ng silid ko at iniwan silang lahat sa sala. Minabuti ko na mahiga at magpahinga habang naghihintay ng oras na matapos ang klase ng anak ko. Kahit ang haling tapat ay mag-isang sinundo ko si Jay sa school. Nakita kong tumingin siya sa likuran ko at hinanap ng mga mata ang ama kaya sinabi ko sa kanya na umalis saglit si Miguel pero babalik din mamaya. Saan napunta si Daddy, Mommy? Makulit na tanong ni Jay. Ilang ulit na niya akong tinatanong tungkol dito mula sa labas ng gate ng school na pinapasukan niya hanggang sa nakarating kami dito sa bahay. Mabuti na lang at mabilis maglakad si Jay dahil ramdam ko ang mga matang nakasunod sa akin mula sa mga taong nakakita at nakakasalubong namin sa daan. Lumipas sa maghapon, maraming tao ang dumating at pumunta dito sa bahay para sumagap ng kwento. Ganito naman dito sa probinsya kaya hindi na ako nagtataka pa. Mommy! Malakas na tawag ni Jay sa akin. Pumasok siya dito sa loob ng silid at umakyat sa kama. Parating na po si Daddy. Excited na sabi niya sa akin. Paano mo nalaman? Nakangiting tanong ko sa kanya. May naririnig po akong malakas na tunog ng eroplano. Malapit lang siya dito sa bahay. Mabilis niyang sagot. Natigilan ako at pinakinggan ang tunog ng sinasabi ni Jay. Mukhang tama nga ang sinabi niya dahil pamilyar sa akin ang ugong ng helicopter na naghatid sa amin dito sa Catanduanes kahapon. Mukhang dito nga sa baryo ang punta ng chopper dahil mas malakas nang naririnig kong tunog mula dito. Excited naman si Jay na hinatak akong palabas ng silid at pagkatapos ay sinabi rin kay Mama na parating na raw ang kanyang ama. I treasure this moment. Malaya ko nakikita ang excitement at saya sa mga mata ng anak ko. Iba ang happiness na nakita ko sa expression niya nang nalaman niyang parating na dito ang kanyang ama. Mukhang dumating na ang asawa mo, Michelle. Sabi ni Mama sa akin. Oo, ang manugang lang naman natin ang kaya magpalipad at magdala ng helicopter dito sa atin. Mayabang na sabi ni Papa kahit maraming nakikinig sa mga kaharap niya sa inuman. Kanina pa sila nagiinuman pero malakas ang kanilang resistensya at sanay sila sa alak. Kahit ilang bote ng gin, bilog ang naubos nila ay wala pang natutumba. Gusto sanang pumunta ni Jay sa plaza para salubungin si Miguel pero pinigilan siya ni Mama. Umiiwas sila sa gulo dahil mainit pa raw ang kwento dito sa barangay tungkol sa nangyari kanina. 5 minuto rin ang lumipas ay nakita kong bumungad sa pintuan si Miguel kasama ang tanod na lagi ko nakikitang nakasunod sa kanya. Kanina lang ay kainuman siya ni Papa pero hindi ko napansin na umalis pala siya. Mukhang kasing lakas ng puso ang pang-amoy nito at alam niya agad na dumating ng asawa ko. Good evening po, Pa. At ni Miguel sa aking ama. Inilapag niya ang mga dala at ganun din ang ginawa niya na lumapit kay Mama. Tonyo, tulungan niyo nga itong manugang ko na ipasok sa loob ang mga dala nila ni Hernan. Utos ni Papa. Lumapit naman sa akin si Miguel at kinabig ako. Niyakap niya ako ng mahigpit sabay halik sa noo ko. Bakit ang dami mong dala? Tanong ko kay Miguel nang makitang may mga dala siyang pinamili at pasalubong sa anak namin. Pinapunta ko sa supermarket si Nana at Lorena kanina para mabili ng mga groceries nang may magamit tayo dito. Halos pabulong na sagot ni Miguel. Oh, Spider-Man! Narinig kong malakas na bulalas ni Jay nang makita ang laruang pasalubong sa kanya ng ama. May binili pa akong remote control ng mga robot. Sabi ni Miguel sa anak namin at inabot kay Jay ang malaking paper bag. Alam kong bumabawi siya sa anak namin kaya bumili siya ng mga ito. Hinayaan ko si Miguel dahil ganito rin naman ang gusto ko. Itong asawa mo, Miguel, may lalaking binalian ng braso at kamay sa kalsada kanina. Madaldal na sabi ni Papa. Nangunot ang noo ni Miguel. Nagtatanong ang mga matang bumaling siya sa akin. What happened, love? Lumunok ako at biglang napasimangot. Minastos kasi ako sa daan kanina kaya tinuruan ko ng leksyon. Mabilis na sagot ko.
Have you really fought anyone? Seryosong tanong ni Miguel sa akin. Oo, binugbog ng asawa mo ang anak ni PO1 Basbas. Narinig kong sabi na naman ni Papa. Mukhang lasing na siya kaya nagiging madaldal na. Ang nakakainis pa ikadarating lang ni Miguel tapos ito agad ang bumungad sa kanya. Nakita kong napailing lang si Miguel pero hindi nagsalita kaya nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Dahil kahit minsan ay hindi niya ako pinakitaan ng malamig na pakikitungo. Busy na sa mga bagong laruan si Jay kaya iniwan muna namin siya sa sala habang naglalaro. Sabay kaming pumasok ni Miguel sa silid habang nakikiramdam lamang ako. Dahil napakatahimik niya, kaya naisip ko na baka galit siya sa akin nang dahil sa ginawa ko. Nasaktan ka ba kanina? May pag-aalala sa tinig na tanong ni Miguel sa akin. Hinawakan niya ako sa braso at tiningnan ang muka at katawan ko na para bang naghahanap ng kung may galos at sugat ba akong natamo. From now on, dapat maging mas maingat ka na sa bawat ginagawa mo, love. Please, think about our baby. Mahina ako na sabi ni Miguel sa akin. Noong isang araw, hinagis mo sa dagat sa Alena na magselos ka. Tapos ngayon naman ay may binugbog ka at lalaki pa. Paano kung napahamak kayo ng anak natin? Formal at seryoso ekspresyon ng mukha na sabi at tanong ni Miguel sa akin. Hindi ako sumagot dahil para akong batang pinagagalitan ni Miguel. Inirapan ko siya habang mahaba ang ngusong na kaingos pero mukhang walang epekto sa kanya ang pagsusungit ko dahil wala ako nakitang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kapag may nangyaring hindi maganda sa inyong dalawa ng anak natin dahil sa init ng ulo ang ipinairal mo, itatali kita dyan sa kama at hindi ka makakalabas ng silid hanggat hindi ko sinasabi. Matigas ang tinig na sabi pa ni Miguel. Alam kong capable kang protektahan ang sarili mo, pero hindi na lang ito tungkol sa'yo, Michelle. Buntis ka at kapag hindi ka nag-ingat, posibleng mapahamak kayong dalawa ng anak ko. Awang ang mga labi na nakatingin ako sa kanya. Sa lubong ang kilay, nabubukas sara ang mga labi ko habang nakikinig kung paano ako parang batang pinagagalitan ngayon ni Miguel. Kanina pa paulit-ulit si Miguel sa mga sinasabi niya kaya hindi na ako nakatiis. Nakasimangot na sumagot ako at pinakita ko sa kanya na hindi na maganda ang mood ko ngayon. Alam kong hindi dapat ganoon ang ginawa ko, pero masisisi mo ba ako kung pinagtanggol ko ang sarili ko sa mga bastos na lalaking iyon? Narinig kong nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Miguel at pagkatapos ay hinawakan ang mga kamay ko. Hindi sa ganoon, love. Buntis ka, kaya mas dapat tayo maging maingat sa bawat ginagawa natin. Paano kung may nangyaring hindi maganda sa inyo ng ating anak? Tanong niya sa akin. Tama siya kaya hindi na ako sumagot at nakipagtalo pa. I'm sorry, naginit ang ulo ko kanina. Hingin pa umanhin ko para hindi na humaba pang usapan at baka mauwi pa kami sa pagtatalo. It's okay, nangyari na yan, love. I can't blame you for what happened earlier pero next time, mas mabuting mag-iingat ka para hindi na maulit yan. Mahinahon na sabi ni Miguel. Konting control din sa sarili mo, lalo na kapag nagagalit ka. Kasi ang ikli ng pasensya mo. Tapos laging lumalabas ang bad temper mo, love. Mahina akong tumango, kahit hindi sang-ayon ditong isip ko. Sige, susubukan ko. Maikling sagot ko. Promise? Tumango ako't ngumiti kay Miguel. Oo, para walang away. Natawa siya sa naging sagot ko. Kapag ganyang mabait ka, hindi talaga tayo mag-aaway, love. Nangunod tuloy ang noo ko at nawala ang ngiti sa labi ko. Nanliit ang mga matang napatingin ako kay Miguel. Ibig mo bang sabihin ay hindi ako mabait? Ngumiti siya sa akin at pinisil ang baba ko. Mabait, pero masungit at matigas ang ulo mo. Saan ka naman nakakita ng ulo na hindi matigas? Nakaingos na tanong ko sa kanya pero tinawanan lang ako ni Miguel. Sasagot pa talaga, para lang makalusot. Pabirong sabi niya sa akin. Inirapan ko siya. Nasaan ang cellphone ko? Naalala kong itanong kay Miguel. Wait, nasa loob lang ng bag. Mabilis na sagot niya sa akin. Yumuko siya at binuksan ang dala niyang bag at pagkatapos ay inabot niya sa akin ang cellphone ko. Ilang araw ko rin itong hindi nahawakan kaya agad na binuksan ko ito at tiningnan kung may text message o tawag ba akong natanggap. May ilang missed calls akong nakita sa call log. Galing ito sa Russia at sa tingin ko ay si Max ang tumawag sa akin. Sino yan? Tanong ni Miguel. Nakisilip din pala siya para tingnan kung sino ang tumawag sa akin. Hindi ko alam, baka si Max. Kibit balikat na sagot ko. Wala akong narinig na kahit na ano mula kay Miguel pero nakita kong gumalaw at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nagsaselos ka na naman kay Max. Pabirong sabi ko sa kanya. Hindi, asawa na kita, love.
Kasal na tayo kaya wala na siyang magagawa. Kahit umiyak at maglupasay pa siya sa harap mo. Mayabang na sagot ni Miguel. Napangiti tuloy ako. Ang lakas naman yata ng self-confidence mo, Mr. Monterial. As if naman na hindi pinagsisilosan si Max noon. Ngumisi si Miguel at ngisian ako. Noon yun, love. Hindi pa tayo kasal at hindi ko pa alam na may anak tayo. Tapos may laman na rin ang tummy mo. Of course this time mas confident ako. Haba, malakas na nga ang loob ni Miguel ngayon dahil may karapatan na daw siya sa akin. Hindi na raw niya pagsasilosan si Max pero hindi rin daw pwede lumapit sa akin ang lalaking iyon. Umupo si Miguel sa tabi ko, tinawakan ang kamay ko. Uuwi tayo sa Maynila sa Friday afternoon, love. Malambing na sabi sa akin ng asawa ko. Sige, may 2 araw pa naman. Siguro kahit paano ipalagay na ang loob ng anak natin sa atin. Baka that time pwede na natin siyang isamang pabalik ng Maynila. Nagkasundo kami ni Miguel na sasabihin namin mamaya kay Jay na isasama namin siya sa Maynila. Lumabas na rin kami ng silid at nadat na naming abalang anak ko sa paglalaro ng mga laruang pasalubong ng daddy niya sa kanya. May kalarong mga bata na rin sa Jay. Mga anak raw sila ng kapitbahay ni na mama at nakikita ko namang nag-e-enjoy talaga ang anak ko kasama sila. Ang dami mo naman pinamili, Miguel. Sabi ni mama habang nag-aayos ng mga groceries na dala ng asawa ko kanina. Para naman po sa atin ang lahat ng iyan, ma. Mas mabuting doon na po ako mamili para hindi na tayo pumunta sa bayan. Mabilis na sagot ng asawa ko. Nagpaalam ako sa kanilang dalawa na lalabas saglit dahil kailangan kong tawagan si Boss Christian. May nakita kasi akong text messages mula sa kanya 2 days ago na ang nakalipas. Alam ko nagtataka na siya ngayon dahil hindi agad ako sumagot at nag-return call sa kanya. Gayong hindi pa nangyari ang ganito simula nang pumasok ako sa organisasyon. Pumunta ako sa likod bahay at siniguro ko na walang nakakarinig sa sasabihin ko. Agad na tinawagan ko si Boss Christian. Segundo lang lumipas ay nagre-ring na ang number niya at agad niyang sinagot ang tawag ko. I thought you're already dead, Lady M. Narinig kong sabi ni Boss Christian mula sa kabilang linya. I'm sorry, boss. Ngayon ko lang nakuha ang cellphone ko. Naiwan ko ito sa Maynila nang magbakasyon ako dito sa probinsya ng mga magulang ko. Minabuti ko magpaliwanag at magsabi ng totoo dahil alam kong hindi nagugustuhan ni Boss Christian kung magsisinungaling ako sa kanya. So, where are you right now, Lady M? Tanong ni Boss Christian, kaya sinabi ko na nandito ako sa Catanduanes. Alright, enjoy your vacation. Tawagan mo agad ako kapag nakabalik ka na sa Maynila. Mukhang may mahalagang sasabihin sa akin sa Boss Christian dahil gusto niyang pumunta ako sa base. Sanay na ako sa ganitong setup dahil ganito ang sinasabi niya kapag may bago akong misyon. Hindi siya nagbibigay ng kahit na anong impormasyon sa text o tawag lang, kaya kailangan ko pumunta sa base para magkausap kaming dalawa. Lasing na si Papa nang bumalik ako sa loob ng bahay. Nakatulog na siya habang nakapatong ang mga braso at ulo sa ibabaw ng mesa. Wala na rin ang mga kainuman niya kanina at nakita ko nagliligpit na si Mama. Tawagin mo na ang asawa mo at kumain na kayo mag-asawa. Sabi ni Mama nang makita ako. Sige po. Maikling sagot ko. Pumasok agad ako sa loob ng silid at tinawag si Miguel. Nakapagbihis na pala siya ng damit pambahay at inaayos na rin niya ang mga dala kanina. Handa na ang hapag. Kumain na raw tayo, sabi ni Mama. Agad naman sumama sa akin si Miguel. Nasa hapag na si Jay at kumakain na nandat na namin kaya umupo na lang kami sa tabi niya. Anak, tabi tayo matulog mamaya. Malambing na sabi ko sa anak ko. Gusto ko pong katabi si Mama Grace, Mommy. Napatingin ako kay Miguel. Ngumiti siya sa akin at palihim na pinisilang hita ko sa ilalim ng mesa. Sige anak. Bukas, sa amin ka ni Mommy tatabi ha? Okay? Nakangiting tumango ang anak ko. Napabuntong hininga na lang ako dahil nakikita ko masyado siyang malapit sa mga magulang ko at nahihirapan akong kunin ang loob niya. Tahimik akong kumain. Hindi sumabay sa amin si Mama dahil busog pa raw siya. Sa tingin ko'y umiiwas din siya sa akin dahil ramdam niyang distant ako sa kanilang dalawa ni Papa at tanging si Miguel lang ang kumakausap sa kanila. Ako na bahalang maghugas ng pinggan. Magpahinga ka na muna sa loob. Sabi ko kay Miguel. Matapos kumain ay pinaliguan na ni Mama si Jay bago matulog kaya hinayaan ko na. Hindi madaling pumasok sa buhay ng anak ko at baguhin ang nakasanayan niya. Kailangan namin siyang bigyan ng oras para makapag-adjust dahil ayoko namang makitang nahihirapan si Jay sa proseso ng pagkuha namin sa kanya. Ang lalim yata ng iniisip mo, love. Narinig kong sabi ni Miguel mula sa likuran ko. Tipid na ngumiti ako sa kanya. Tapos na ako magugas ng na lang mga ito din. Pwede na ako maligo. Ako nang bahala sa mga yan, love. Maligo ka na. Sabi niya sa akin pero tumanggi ako. Ako na, mabilis lang naman ito.
Akala ko ihahayaan ako ni Miguel pero hindi siya umalis sa tabi ko. Kinuha niya ang mga baso at isa-isang inilagay sa tray para patuyuin. Mabilis tuloy kaming natapos kaya matapos maligo ni Jay ay pumasok na agad ako sa loob ng banyo para maligo. Pwede ka nang maligo, Miguel. Sabi ko sa kanya nang abutan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ngumiti siya sa akin at kinuha ang makapal na towel. Wala akong narinig na kahit na anong reklamo mula sa kanya. Kahit tabo at timba lamang ang meron kami sa banyo. Napakalaki ng pagkakaiba ng buhay dito sa probinsya kumpara sa kung ano ang meron siya sa Maynila. Ito talaga ang isa sa mga hinahangaan ko sa kanya dahil nakita kong tanggap ni Miguel ang lahat sa pamilya ko. Kahit nakita naman niya ang katayuan sa buhay ng mga magulang ko. Dahil wala namang ibang gagawin ay maaga kaming nahiga para matulog. 6 o'clock pa lang kasi dito sa probinsya ay madilim na. Tapos ang mga tao naman ay walang ibang pinagkakaabalahan kung hindi manood ng balita sa hapon at teleserye sa gabi. Nasaktan ka ba kanina, love? Narinig kong tanong ni Miguel habang nakahiga ako sa tabi ko at yakap niya. Nakaunan pa sa kaliwang braso niya ang ulo ko at nakapulupot sa bewang ko ang isa niyang braso. Hindi. Ni isang galos ni wala ako sa katawan. Mahina ang tinig na sagot ko. Malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Miguel. Hinapit niya ako sa bewang, pasiksik sa kanyang katawan at hinalikan sa sentido. Sana hindi na maulit yan, love. Kapag may problema ka, sasabihin mo agad sa akin at ako nang bahala. Hindi ako mangangako. Pwede ako umiwas sa gulo pero may mga pagkakataon na hindi ko kontrol ang sitwasyon. Mabilis na sagot ko. Ayoko nang matigas ang ulo, Michelle. May diin ang tinig na sabi ni Miguel sa akin. Kahit nakatalikod ako sa kanya ay humaba ang uso ko. Ang hirap naman ang gusto niya mangyari. Hindi ako katulad ng ibang babae na nakadepende at umaasa lamang sa kanilang mga asawa. Kaya nahihirapan ako na mag-adjust kapag ganito ang gusto ni Miguel. Dahil hindi naman ako submissive na asawa. Matulog na tayo, Miguel. Inaantok na ako. Pagdadahilan ko, kahit hindi naman totoo, para hindi na humaba pa ang usapan. Ayoko makipagtalo sa kanya. Nagsimula na naman magsermon si Miguel. Mabilis uminit ang ulo ko at alam ko sa sarili ko na maikli ang pasensya ko kaya mas mabuting umiwas agad ako. Dahil sigurado mag-aaway talaga kaming dalawa kapag hindi ko na naman nakontrol ang sarili ko. I doubt na inaantok ka na, love. Narinig kong sabi ni Miguel sa tabi ko. Nagkunwari akong hindi siya narinig. Nanatili akong nakapikit at hindi sumagot. Pero ang pasaway na lalaking katabi ko'y biglang pinisil ang dibdib ko. Napasinghap tuloy ako. Alam ko kapag inaantok ka na, love, at hindi nagdadahilan lang para umiwas sa usapan. Huminga ako ng malalim. Sa maikling panahon, mabilis na natutunan ni Miguel ang bawat kilos at galaw ko. Ang kamay mo, Miguel. Saway ko sa kanya. Gising na palang asawa ko. Mapanuksong bulong niya sa akin. Hindi pa siya nakontento, biglang umilalim sa damit pantulog na suot ko ang kamay ni Miguel. Stop! Pigil ko sa kanya pero parang walang narinig si Miguel at pinagpatuloy ang ginagawa. Mabuti na lang at sa kabilang silid na tulog si Jay dahil hindi malayong magigising siya ngayong naglulumikot ang mga kamay ng kanyang ama sa katawan ko. Ramdam ko ang init na biglang nabuhay sa bawat himaymay ng ugat at kalamnan ko. Pareho naming hindi napigilan ni Miguel ang aming mga sarili kagabi. Ramdam ko na namaga at nangangapal pa mga labi ko ngayon dahil hindi ko na mabilang kung ilang ulit ko itong kinagat ng paulit-ulit para pigilan ang malakas na mga ungol na nakulong sa lalamunan ko. Good morning, love. Paus pa ang tinig na bati ni Miguel sa akin. Good morning. Inaantok na bati ko rin sa kanya. Napuyat kasi ako kagabi nang dahil sa kanya. Madaling araw na kaming nakatulog pero kailangan kong bumangon na maaga dahil papasok sa school ang anak namin. Magpahinga ka muna, love. Ako na bahala magatid sa anak natin mamaya. Malambing na bulong sa akin ang asawa ko pero hindi ako pumayag. Ayos lang ako. Inalis ko ang kumot na takip sa hubad ng katawan ko. Bumangon na rin si Miguel at agad na kumuha ng roba at towel at pagkatapos ay ibinigay sa akin. Maliligo muna ako. Paalam ko sa kanya. Hindi siya pwedeng sumabay sa aking maligo gaya ng nakasanayan namin sa Maynila dahil ayoko makita kami ng mga magulang ko na sabay maliligo. Nahihiya ako sa kanila at hindi ako komportable sa ganoon kaya mas mabuti na huwag na. Gising na si mama na lumabas ako. Nasa kusina na siya at tagahanda para sa almusal. Good morning po. Tipid na bati ko sa kanya. Ang aga mo namang gumising, anak. Sabi niya sa akin. Papasok kasi sa school si Jay kaya ihatid ko po siya, mama. Mahinang sagot ko. Tumango si mama. Hinarap niya ang kanin na nakasalang sa kawali at hinalo ang sinangag. Maaga pa. Baka lamigin ka.
Gusto mo bang mag-init ako ng tubig pampaligo mo? Tanong niya sa akin pero tumanggi ako. Dito sa probinsya, kahit gaano kalamig ang temperatura sa umaga, ay sanay na ang mga tao na naliligo ng malamig na tubig. Ganito rin ang nakasanayan ko sa Russia kaya sanay na ako.